Ang gawain ng mga huling araw ay upang pagbukod-bukurin ang lahat ayon sa kanilang uri at upang tapusin ang plano ng pamamahala ng Diyos. Sapagkat ang oras ay malapit na at ang araw ng Diyos ay dumating na. Lolo, matagal na po mula nang umalis tayo. Kailan po ba tayo uuwi sa bahay? Nahuhumsik ka ba, Lele? Huwag istorbo. Nagbabasa siya ng salita ng Diyos. Oh, magbasa tayong dalawa. Dinadala ng Diyos ang lahat ng nakapasok sa kanyang kaharian. Lahat ng naging tapat sa kanya hanggang sa katapusan, tungo sa kapanahunan ng Diyos mismo. Subalit bago ang pagdating ng kapanahunan ng Diyos mismo, ang gawain ng Diyos ay hindi upang magmasid sa mga gawa ng tao o magtanong tungkol sa buhay ng tao, kundi upang hatulan ang pagkasuwail ng tao. Sapagkat dadalisayan ng Diyos ang lahat ng lalapit sa harap ng kanyang luklukan. Lahat ng nakasunod sa mga yapak ng Diyos hanggang sa araw na ito ay yaong mga nagsilapit sa harap ng luklukan ng Diyos. At yamang ganito, ang bawat taong tumatanggap sa gawain ng Diyos sa huling yugto nito ang siyang pakay ng pagdadalisay ng Diyos. Amen. Pa, sino yan? Ako ito. Sulat para kay Brother Xiang. Lele, gusto mo bang mag-drawing? Sige po. Brother Jiang, sumulat ako para ipalam na dumating ang mga pulis pagkaalis niyo sa bahay. Saan na pito? Sinira nila ang inyong pinto gamit ang palakol. Hinalughog nila ang buong paligid at kinuha pa ang lahat ng mahahalagang bagay. Binutas pa nila ang mga sako ng bigas niyo. Parang nilooban kayo ng mga magnanakaw. Sir, tingnan nyo. Tara, sa bahay ng anak niyong babae. Hinahanap kayo ng mga pulis sa lahat ng lugar. Minamatsaga nila ang bahay ninyo, pati ang mga miyembro ng pamilya ninyo. Magbibigay sila ng pabuya para sa paghuli sa inyo. Ano man ang mangyari, huwag kayong babalik. Nasaan ang tatay mo? Hindi ko alam. Dalhin siya! O, magpahinga ka na. Walang kilos! Jiang Zhijiang! Nasaan ang kapatid mo si Jiang Zhishong? Wala! Dalhin siya! Ano ginagawa niyo? Bitiwan niyo siya! Magsalita ka! Nasaan ang tatay mo? Hindi ko alam. Buisit? Anong hindi mo alam, ha? Buisit! Buisit? Ano hindi ka magsasalita? Sabi mo, hindi alam! Hindi mo alam! Ang mga hayop na yon, Ang mga demonyong yun! inuusig ng sisipi ang mga Kristiyano at tinatamay kahit di ba na ng palataya nating pamilya. Pati sila dinamay nila rito. Mga mababang uri ng mga demonyo. Pa! Kinukuha ko lang ang pensyon ni Papa sa bangko. Kinumpis ka nila ang pay card at ID niya at inireport ito sa pulis. Kaya naman nagmamadali akong umalis doon. May sasakyan ng pulis na dumating sa entrance ng bangko habang paliko na ako. Muntik na akong maaresto kung hindi ako nakatakbo agad. 1 taon na tayong tumataka sa kanila. Baka inabisuhan ng pulisya ang bangko na i-freeze ang pensyon ni Papa Oo. upang hulihin tayo kapag nag-withdraw tayo. Hindi na tayo ligtas dito. Umalis na tayo. Tara na! Lele!
Lele, anong problema mo ha? Lolo, kailan po ba ako pwedeng lumabas para maglaro? 2 taon na akong hindi nag-aaral at wala po akong kalaro. Bakit di po ako pwedeng lumabas? Lele, Bakit po? Bakit? Bakit? Gusto ko pong maglaro. Gusto ko pong maglaro. mga luha mo'y pahirin, mga tainga ng kuting. Halika, maupo ka sa kandungan ko. Mabuting bata ka at malawak ang isip mo. Lele, alam ko masama ang loob mo at mahirap ito para sa'yo. Pero huwag kang umiyak, okay? Si David ay talagang mabuting bata rin. At ang kahanga-hangang bagay tungkol sa kanya, siya ay minahal ng Diyos. Gusto mo rin bang maging ganong klase ng bata, ha? Paano kaya kwento ko sa iyo ang tungkol kay David? Gusto mo ba yon? Sino po ba si David? Si David ang hari ng mga Israelita. Lolo, lagi po bang hari si David? Walang sino mang hari pag bata pa sila. Ikukwento ko ito sa iyo. Nanampalataya si David sa Diyos mula pagkabata. Matapang siya at masunurin. Tumutulong siyang mag-alaga ng mga tupa nila. Minsan, pag may dumarating na leon upang kainin ng isang tupa, hinahabol ito ni David at pinapatay ito para maligtas ang munting kordero. Hindi po ba siya kakagatin ng mga leon? Si David ay nanalangin sa Diyos at sinamahan siya ng Diyos. Binibigyan siya ng lakas at ng karunungan para mapatay niya ang mga leon na yun. Isang beses, nung nakipagdigma ang mga Filisteo sa mga Israelita, isinugo nila si Goliath para galitin ng mga Israelita. Si Goliath ay isang higante na may taas na 10 talampakan. Wow, sobrang tangkad nun. Natakot lahat ng mga Israelita nung nakita nila siya at tumakas sila. Pero nang narinig ni David na nilalapastangan ni Goliath ang Diyos na si Jehovah, nagalit siya at nagpunta para labanan ito. Si David ay pinagtawanan ni Goliath nang nakita niya ito, na isa lang palang paslit. Sinabi ni David kay Goliath, "Nakikipaglaban ka gamit ang iyong tabak at sibat, ngunit ako'y nakikipaglaban sa pangalan ni Jehovah ng mga hukbo. Sa araw na ito, ikaw ay kanyang ibibigay sa aking mga kamay. Papatayin kita at pupugutin ang ulo mo, upang malaman ng lahat na ang Diyos ay nasa Israel." Pagkatapos nun, kumuha si David ng isang maliit na bato at sa kanya itinirador ito. Tinamaan ito si Goliath sa noo. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa. Tumakbo si David papunta rito at pinugot ang ulo ni Goliath. Tumakas ang lahat ng mga Filisteo at nagtagumpay ang mga Israelita. Ang galing naman po ni David. Kaya sa tingin mo, bakit napakatapang at napakagaling ni David? Dahil po nagtiwala siya sa Diyos at binigyan siya ng lakas. Tama yan. Kaya gusto mo rin bang magtiwala sa Diyos, ha? Opo. Ayos na po, mabuti yan. Matuto ka magtiwala sa Diyos at bibigyan ka niya ng lakas. Magiging malakas ka at hindi masyadong sasama ang loob mo. Lolo, gusto ko pong kantahin ng himno na ang mga may tunay na pananampalataya. Because of his faith in God, Moses struck the rock with his rod. And the water bestowed by God sprang forth flowing out. David played the lyre in praise of Jehovah, with his heart filled with rejoice because of his faith in God. Sino yan? Ako ito.
Brother Feng, May problema tayo. Ang kapatid na narito kahapon ay sinusundan ng mga pulis. Hindi na kayo ligtas dito. Kailangan yung makalipat agad. Lele, mag-impake ka at alis tayo. Dali, ayusin mo na yan. Ang salitang ito ay kapalaran. Ang Diyos ang namumuno sa kapalaran ng buong sangkatauhan. Hello? Hello? Lahat ng mamamayan, makinig kayo. Nagsimula na ang pambansang census. Bawat bayan ay kinakailangang mabilang ang mga residente nito at linawin ang kanilang kinaroroonan. Ang bawat bahay at bawat tao ay kinakailangang mabilang. Nagpapasalamat po kami sa kooperasyon ninyo sa gawain ng gobyerno. Isumbong nyo agad ang sinumang hindi kilalang mga individual. Brother Chang. Oh, Brother Chang. Brother Wang, maupo ka. Paano mo ko nahanap dito? Sinabi sa akin ni Brother Chen ang kinaroroonan ninyo. Sinabi ng isa kong kamag-anak sa syudad na ginagamit ng Komiteng Sentral ang census na ito upang huliin ang mga mananampalataya. Lubhang mapanganib ang tumira sa isang paupahan. Tumira kayo sa bahay ko. Mas magiging ligtas kayo doon. Pero pinaghahanap nila ako na pwede pang magdamay sa inyong lahat. Paano mo nasasabi yan? Magkakapatid tayong lahat. Salamat sa Diyos. Kunin na natin ang gamit nyo. Sige. Lolo, lilipat po ba uli tayo? Pupunta tayo ngayon doon sa loluwang mo. Oh, Dito, umuupa sa bahay na ito. Opo, mga taga-census ito. Bukas ang pinto. Magsisensus kami. Sino ba nakatira rito? Isang lalaki at apo niyang lalaki. Narito dapat sila, hindi naman sila palalabas. Tao po! Mga taga-census kami! Kailangan nyo magparehistro! Para yatang wala sila rito. Bumalik tayo mamayang gabi. Ay, babalik na naman. Dito tayo. Umalis na sila. Ang pamamahala ng Diyos ay upang makamtan ang pangkat ng mga taong sumasamba sa Diyos at nagpapasakop sa Kanya. Ang mga taong ito ay ginawa ng tiwali ni Satanas, ngunit di nila nakikita si Satanas bilang kanilang ama. Nakikita nila ang pangit na mukha ni Satanas at ito'y tinatanggihan at lumalapit sa harap ng Diyos upang tanggapin ang kanyang paghatol at pagkastigo. Alam nila kung ano ang pangit at kung gaano ito kasalungat ng kung ano ang banal. At nakikilala nila ang kadakilaan ng Diyos at ang kasamaan ni Satanas. Ang sangkatauhang tulad nito ay hindi na maglilingkod kay Satanas o sasamba kay Satanas o idadamba na si Satanas. Iyon ay dahil sila ay isang pangkat ng mga tao na tunay nang nakamit ng Diyos. Ito ang kahalagahan ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan. Amen. Napakalinaw ng salita ng Diyos sa mga layunin at kahulugan ng kanyang gawain ng pamamahala. Pa! Ma! Nakabalik na po ako. Oh, ikaw pala yan, Xiao Feng. Narito na ako. Di ba kailangan mong magtrabaho sa bagong taon? May pagbabago po. Pa, sino po sila? Kaibigan ko siya. Siya si Mr. Zhang. Kumusta? Mabuti po. masaya akong makilala kayo. Ayoko makaistorbo. Ma, Ha? mananampalataya ba sila? Oo. Anong problema?
Inaaresto ng Communist Party ang mga mananampalataya. Nagbabahay-bahay po sila. Sobra nang nangyayaring ito. Hindi nyo ba alam kung gaano ito kalala? Aalis muna ako saglit. Ma, Hindi na may kailangan. idea ba kayo Makikinig kung siya sa gaano akin. karaming tao ang inaresto kayo? Dapat pa rin akong Nagpadala umalis. ng mga abiso sa bawat negosyo. Bakit Doon muna hindi kayo kayo sa kabilang nag-iingat? O kwarto. sige. Mayroong makakaalam nito. At isusumbong nila kayo sa mga pulis. Aarestuhin kayo at mawawala ang trabaho ko sa civil service. Ay, Xiaofeng. Paalisin niyo sila rito. Saan naman sila pupunta sa gitna ng taglamig? Hindi na dapat nating problema ito. Paano mo nasasabi yan? Ma, wala kayong Xiaofeng. ideya kung... Mga kapatid ko ang gusto mong paalisin dito. Tinutugis sila at ninakawan sila. Dito muna sila ng ilang araw. Pa, Napakasama naman kung paalisin natin sila. Xiaofeng anak, huwag ka nang makialam dito. Hindi ka mananampalataya, wala itong kinalaman sa'yo. paano wala tong kinalaman sa akin? May kinalaman ito sa kinabukasan natin bilang pamilya. Paano ko kayo maaalagaan kapag nawala ang trabaho ko sa civil service? Hindi ba lahat tayo ay mapapahamak? At paano naman ang isang kapatid na tumatakas na walang ibang mapuntahan? Kung ipahihintulot ng Diyos na mangyari rin ito sa akin, hindi ako magrereklamo. Kailangan pagtiisan ko to. Iniisip niyo lang ang mga sarili niyo. Hindi niyo ako kailanman inisip. Kapag nawalan ako ng trabaho, masisira ang kinabukasan at mga pangarap ko. Hindi na ako makakapaghanap buhay. Hindi niyo ba ako dinadamay rito? Paano ka nandadamay? Wala kang puso, nalimutan mo na ba kung sino nagpalaki sa'yo? Pa, Brother Wang, huwag na kayong mag-away. Brother Zhang, Tama ang anak mo. Hindi namin kayo dapat ipahamak. Magiging terrible kung mawala ng trabaho ang anak mo at nagkaalitan ng pamilya mo dahil lang sa amin. sandali. Dapat kaming umalis. Brother Pero Zhang, hinahanap kayo ng mga pulis. Saan kayo oo pupunta? nga naman. Doon sa bahay ng isang kapatid. Napakalamig at malakas ang pag-ulan ng niebe. Huwag muna kayong umalis. Hintayin yung tumigil ang niebe. Tama. Ayos lang, alis na kami. Paalam po sa inyo, Lola at Lolo Wang. Bigla tuloy. Umalis si na Brother Zhang. Magiging maayos ba ang batang si Lele sa gayong kalamig na panahon? May mapupuntahan ba sila? Ano pa bang magagawa nila? Tingnan mo ang anak mong yan. Paano sila mananatili rito? Matapos siya mag-umpisa ng gulo. Diyos ko, pakiusap, gabayan mo kami. Lolo, saan po tayo pupunta? Lolo, kiniginaw po ako. Tama ka. Bagong taon ngayon. Saan tayo pupunta? Lele, dadaling kita sa lugar na hindi mahangin. Huwag kang matakot. Lolo, kiniginaw po ako. Sandali lang. Halika, Lele. Lolo, maganda po doon kay na Lola at Lola Wang. Hindi po nila tayo pinaalis. Bakit kailangan nating umalis? Ayoko pong tumira sa kuweba. Gusto kong bumalik doon sa kanila. Gusto ko pong bumalik kay na Lola Wang. Naintindihan ko na mahirap sa'yo mga bagay kasama ako. Nasa kalsada tayo. Kahit na bagong taon. Kailangan nating manatili sa kuwebang ito. Hindi kita maalagaan ng tama.
bawat pamilya ay gustong magsama-sama sa okasyong gaya nito. At ganoon din ang gusto ng pamilya ni Lolo Wang. Pero ang anak niya hindi mananampalataya at hindi niya gusto na naroon tayo. Kapag nanatili pa tayo roon, maaaring mag-away sila ni na Lola at Lolo Wang. At hindi ba mahihirapan sila dahil doon, ha? Hinahabol tayo dahil mananampalataya tayo. Kaya pwede natin silang ipahamak kapag nanatili tayo roon. Hindi natin sila dapat idamay rito. Hindi po ba tayo pwedeng manatili ng ilang araw kapag malamig sa labas? Sa ating pag-uugali, hindi tayo pwedeng maging makasarili at isipin lang ang sarili natin. May mga problema rin sina Lola at Lolo Wang mo. Hindi rin madali ito para sa kanila. Lolo, namimiss ko na po ang mama ko. Namimiss ko ang mama ko. Magpakabait ka, Lele. Huwag ka nang umiyak. Namimiss mo ang mama mo. Namimiss ka rin niya. Namimiss mo ang papa mo at namimiss ka rin niya. Eh kung manalangin kaya tayo. Diyos ko, namimiss ko po ang mama ko. Diyos ko, namimiss ni Lele ang mama niya. Bigyan mo kami ng pananampalataya at protektahan mo kami. Great faith and great love is something required of us in the work of the last days. We may stumble if we're careless, for this work is not like all the work done before. What God makes perfect is man's faith. One cannot see it nor touch it. God changes words to faith, to love and to life. What God makes perfect is the faith of mankind. God changes words to faith, love, and life. What God makes perfect is the faith of mankind. Medyo basa sa silong na ito. Magagatong ako ng apoy. Hindi po ito sing ginawa at sing hangin ng kuwebang yun, pero hindi pa rin po ito sing ganda ng bahay. Paano po tayo kakain at matutulog dito? Lolo, ayoko na po rito. Kailan po ba tayo aalis? Kailan po ba darating sina Mama at Papa? Malapit na. Kapag mainit na ang panahon. Lolo, makikita ko pa po ba sina Mama at Papa? Nasaan na po ba sila? May batang lalaki at babae sa simbahan at magkapatid sila na mga halos kaedad mo rin. Nung naaresto ang mga magulang nila at ikinulong dahil sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, ang mga batang iyon ay naiiwang mag-isa. Hindi sila tinulungan ng pamilya nila at takot na baka madamay sila.
Sino po ang nagluto para sa kanila? Ano ang kinain nila? Tama yan. Wala silang mga magulang. Sinong nariyan para sa kanilang dalawa? Anong silbi ng pananabik lang sa kanila? Ang dalawang yun ay hindi gaya mo na umiiyak kapag naisip ang mga magulang nila, kapag naharap sila sa mahirap na bagay. Matatalino sila. Nanalangin sila sa Diyos at nagtiwala sa Kanya pag may nangyayari. Nanatili ang Diyos sa tabi nila, tinutulungan at pinoprotektahan sila. Natuto sila kung paano magluto at gawin ang gawaing bahay. Natutunan nilang mabuhay sa sarili nila. Nung nalaman ng mga kapatid na malapit sa kanila ang tungkol sa kanilang sitwasyon, sila'y kinupkup nila sa kanilang tahanan, kung saan sila'y nagtitipon at nagbabasa ng mga salita ng Diyos. Sa patnubay ng Diyos, dahan-dahan silang lumaki at mas malakas sila at mas matalino kaysa ibang mga batang kaedad nila. Pero ikaw naman, Lele, umiiyak ka na agad. Yan ba ang dapat gawin ng isang batang may pananampalataya? Sinasabi mo na nasasabi ka sa mga magulang mo. Pero magiging masaya ba sila na makita kang ganito? Lola, patawad po. Sorry na po, okay? Ayoko pong umiyak ako, pero... Pero ano? Walang pero-pero. Sige po. Kapag gusto kong umiyak uli, susubukan kong maging gaya ng mga batang lalaki at batang babaeng yun. Manalangin at magtiwala sa Diyos. Magiging malakas at matinong bata po ako. Yan ang mabuting bata. Nagagalak ang Diyos sa kanyang klase ng bata. Balang araw, aalagaan ko po kayo sa halip na kayo ang nag-aalaga sa akin para hindi kayo mahirapan. Mabuti. Mabuti yan. Lele, mabuti kang bata. Salamat sa Diyos. Lolo, galit pa po ba kayo? Hindi ako galit. Talaga po? Talaga. Hindi kayo nagsisinungaling? Siyempre hindi. Kapag nagdurusa ka, kailangan mong maisantabi ang pag-aalala sa laman at huwag magreklamo laban sa Diyos. Kapag itinatago ng Diyos ang kanyang sarili mula sa iyo, kailangan mong magkaroon ng pananampalatayang sundan siya na mapanatili ang iyong dating pagmamahal nang hindi ito hinahayaang maging marupok o maglaho. Ano man ang gawin ng Diyos, kailangan kang magpasakop sa kanyang plano at maging handang sumpain ang iyong sariling laman sa halip na magreklamo laban sa Kanya. Kapag naharap ka sa mga pagsubok, kailangan mong palugurin ng Diyos. Kahit maaari kang lumuha o mag-atubiling mawalay sa isang bagay na mahal mo, ito lamang ang tunay na pagmamahal at pananampalataya. Lolo, natatakot po ako. Ayos lang ba kayo? May sakit po ba kayo? Huwag kang matakot, Lele. Ayos lang ang lolo mo. Pero malala po ang ubo ninyo. Natatakot po ako, Lolo. Natatakot ako. Mamamatay po ba tayo rito? Lele, magpakabait ka. Huwag kang matakot. Ayos lang ako. Hindi ako mamamatay. Lele,
Kailangan pa kitang makitang lumaki at magkaroon ng tungkulin sa bahay ng Diyos. Ang buhay at kamatayan ay nasa mga kamay ng Diyos. Kasama natin ang Diyos, kaya di tayo dapat matakot. Hindi ba tama yun? Noong nangyaring lindol sa Wenchuan, may isang kapatid ang papunta sa bayan upang may asikasuhin. At nasa may isang dosenang tawang nasa sinakyan niya. Noong sila ay dumaraan na sa paanan ng bundok, biglang yumanig ang lupa. At umaalog ng labis ang minibus. Hindi na sila maaaring magpatuloy. Kaya tumigil ang driver sa daan. Lahat ng uri ng mga bato ay nagbagsakan pababa ng bundok. At humarang sa harap at likod ng minibus. Ang ilan sa mga ito ay nahulog sa bubong nito na nagpatakot sa kanila. Kaya sila ay umiiyak at nagtatakbuhan palabas ng minibus. May ilang sumigaw, "Iligtas mo ako, Buddha." Ang ilan ay sumigaw, "Iligtas mo ako, Siddhartha." Lahat sila ay nagsitakbo. Ang naiwan lang ay ang kapatid na yon sa loob. Paulit-ulit siyang sumigaw, "Makapangyarihang Diyos, iligtas mo ko! Makapangyarihang Diyos, iligtas mo ko!" Ano na pong nangyari? Pagkatapos, tumigil ang lindol. Ang ilan sa mga nagsitakbo ay nataganan hanggang mamatay. At ang ilan ay nasugatan ng mga bato. Lahat ay sigurado na ang kapatid ay nadaganan hanggang sa mamatay siya. Pero sa kanilang pagkagulat, nang lumabas siya sa minibus, wala siyang anumang galos sa katawan. Lahat ay nagkomento kung gaano ito kamangha-mangha na ito isang himala. Pagkatapos po, O pagkatapos niyon, ang pananampalataya niya sa Diyos ay lumago pa. at saka ano po, At pagkatapos, Ito po. Brother Xiang, may kapatid na nagpadala ng mensahe. Ang inyong ama raw ay pumanaw na. pumanaw na ang aking ama. Maayos pa siya nung umalis kami. Wala siyang anumang sakit. Talagang malusog siya. Nitong mga taong wala kayo, minamatyagan pa rin ng gobyerno ang pamilya ninyo. Patuloy silang hinaharas at pinipilit sabihin kung nasaan kayo. Nabuhay siya sa matinding takot at ang kalusugan niya ay nanghina araw-araw. Sa huli naratay siya sa kama. At hindi nagtagal, Ayaw nila siyang lubayang kahit 90 anyos na siya. Hanggang sa mamatay na siya. Pero ngayon na wala na siya, wala na akong aalalahanin. Ang malaking pulang dragon ay talagang kasuklam-suklam. pinapopotan ko ang malaking pulang dragon. Galit ako rito at galit din ako sa mga pulis. Lolo, namimiss ko ang lolo ko sa tuhod. Lelehina mo ang boses mo. Baka marinig ng kapitbahay. Galit ako sa mga pulis at sa malaking pulang Dito, dragon. Lele. Halika rito. Yayakapin kita. Ay, tayong matatanda ay makakaya ito. Pero mahirap ito para sa mga bata. Huwag ka nang umiyak, Lele. Lele, huwag ka nang malungkot. Huwag ka nang umiyak. Ang mga sumusunod sa Diyos na gaya natin, mula sa mga inosenteng bata hanggang sa mga matatandang tao ay
hindi kinakawaan ng malaking pulang dragon. Kailan ba matatapos ang mga ganitong araw? Minsan nakakaramdam ako ng kaunting panghihina. Sino ang malaking pulang dragon? Ito'y walang iba, kundi si Satanas ang Diablo. Tama kayo. Galit ito sa Diyos, ito ang matinding kaaway ng Diyos. Kaya nga, nakikipaglaban ito sa ating mga sumusunod sa Diyos. Tinutugis at tinuusig nito ang sino mang sumusunod sa Diyos. Gusto tayong wasakin ito. At ginagamit ng Diyos ang pagtugis at pag-uusig nito upang subukin at pinuhin ang ating pananampalataya at pagmamahal. Hanggat tunay na nananalangin tayo at umaasa sa Diyos, naniniwala sa pamumuno niya at tumatayong saksi, magtatagumpay tayo kay Satanas. At ang pananampalataya natin ay magkakamit ng pagsang-ayon ng Diyos. Amen. Ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay may kahulugan. Hindi ka madalas magbasa ng mga salita ng Diyos kaya madali ka manghina. Lagi nagbabasa si Brother Chang. Kaya mas mataas ang tayog niya kaysa sa atin. Totoo yan. Mas malalim ang kabatiran niya kaysa sa atin. Oh, Lele. Lele, Sino yan? Ako ito. Brother Liu. Isinumbok kang nagpatuloy ng Kristiyano at paparating ng mga pulis. Dali. Dali mo si na Brother Chang sa tirahan ng baka. Tara na po, Brother Jiang. Dali, bilisan ninyo. Dito tayo. Lele, gaano karami sa talata ngayon ang mga nakopya mo? Lolo, tingnan niyo po. Halos matatapos na po ako sa Diyos ang pinagmulan ng buhay ng tao. Magaling. Gaya na nakagawian, bigkasin mo ang isang talata ng mga salita ng Diyos pagkatapos ng tanghalian. At pagtapos na po ako, magkwento pa po kayo sa akin. Gaya po na nakagawian. Magaling. Ay, Lolo, lalabas po pala ako kasama si Brother Lee para magbahagi ng ebanghelyo. Ayos lang yun. Paano kaya kung bigkasin natin ang mga salita ng Diyos at magkwento na ngayon? Sige po. Sino magsisimula? Kung kayo po magsimula. O sige. Ano kayang ikukwento ko sa iyo ngayong araw, ha? Ano kaya kung tungkol sa kwento ni Daniel? Sige po. Nagkaroon ng tunay na pananampalataya si Daniel sa Diyos. Lagi siyang nananalangin at nakasandal sa Diyos. At binigyan siya ng Diyos ng talino at karunungan na higit kaysa ibang mga tao. Dahil sa mga yon, pinahalagahan siya ng hari at ginawa siyang punong tagapamahala sa Babylonia. At gusto niya na si Daniel ang mamuno sa kaharian. Ang ibang punong tagapamahala at mga satrap ay nainggit kay Daniel dahil labis siyang pinahalagahan ng hari. Kaya naman, nagplano silang gawan siya ng masama. Hiniling nila roon sa hari na magbigay ng utos na sino mang manalangin sa Diyos o sa sino mang tao maliban sa hari, sa loob ng 30 araw ay itatapon sa yungib ng mga leon. Napaka-terrible ng mga taong yon. Nagtangka pa po bang manalangin sa Diyos si Daniel? Si Daniel ay hindi natakot sa kanila. Patuloy siyang nanalangin sa Diyos. At dahil dito, itinapon siya sa yungib ng mga leon. Kinain po ba siya ng mga leon?
Sandali lang. Di pa ako tapos. Si Daniel ay tumawag sa Diyos sa panalangin at nagtiwala sa Diyos. Kasama niya ang Diyos, kaya hindi siya natakot. Isinira ng Diyos ang mga bibig ng mga leon at nakita nila si Daniel na parang isa sa kanila. Ayaw nilang kagatin siya. Isang himala yun. Nang mag-umaga kinabukasan, maagang bumangon ng hari at nagmadaling pumunta sa yungib ng mga leon. Tinatawag niya si Daniel habang papalapit siya rito. Daniel, lingkod ng buhay na Diyos. Ang Diyos na pinaglilingkuran mo ba'y iniligtas ka mula sa bibig ng mga leon? Sumagot si Daniel sa hari. Nagsugo ang Diyos ng anghel upang isara ang mga bibig ng mga leon para hindi nila ako masaktan. Labis na nagalak ang hari at nag-utos siya na alisin si Daniel sa yungib ng mga leon. Wala ni isa mang galos sa katawan ni Daniel dahil nagtiwala siya sa Diyos. Ay, kamangha-mangha yun. Lolo, anong nangyari pagkatapos? Naglabas ng utos ang hari na ang mga taong nagplano laban kay Daniel, kasama ang kanilang mga asawa at anak, ay dapat itapos sa yungib ng leon. Bago pa sila makarating sa ilalim nun, sinunggaban na sila ng mga leon at binali ang kanilang mga buto. Tapos na ang kwento ko. Isang himala ang nangyari. Talagang makapangyarihan ng Diyos. Siya nga. Manalangin na tumasa sa Diyos ng may tunay na puso at makikita mo ang kamangha-mangha niyang gawa at malalaman mo ang pagkamakapangyarihan niya, gaya ni Daniel. Talagang hinahangaan ko siya. Napakalaki ng pananampalataya niya. At yan nagtatapos ang kwento ko, gaya ng nakagawian. Sige po, bibigkasin ko po ang isang talata ng mga salita ng Diyos. Sa sandaling, isilang ka sa mundong ito na ikaw ay umiiyak. Sinisimulan mong gawin ang iyong tungkulin. Sa pagganap mo sa iyong papel, sa plano ng Diyos at sa kanyang ordinasyon. Sinisimulan mo ang iyong paglalakbay sa buhay. Anuman ang iyong pinagmulan at anumang paglalakbay ang nasa iyong harapan, walang makakaiwas sa mga pagsasaayos at mga inihandang plano ng langit. At walang sino mang may kontrol sa sarili nilang tadhana. Dahil siya lamang na namumuno sa lahat ng bagay ang may kakayahang gawin ang gawaing iyon. Mula nang umiral ang tao, yun na. Ang ginagawa ng Diyos, pinamamahalaan ang sansinukob. Pinangangasiwaan ang mga panuntunan ng pagbabago para sa lahat ng bagay at kung paano gagalaw ang mga ito. Tulad ng lahat ng bagay, tahimik at hindi alam ng tao na pinalulusog siya ng tamis at ulan at hamog mula sa Diyos. Tulad ng lahat ng bagay, hindi alam ng tao na nabubuhay siya sa ilalim ng pagsasaayos ng kamay ng Diyos. Ang puso at espiritu ng tao ay nasa kamay ng Diyos. Lahat ng tungkol sa buhay niya ay namamasdan ng mga mata ng Diyos. Ikaw man ay naniniwala rito o hindi. Anuman at lahat ng bagay, buhay man o patay, ito ay lilipat. Magbabago, mapapanibago, at maglalaho alinsunod sa mga iniisip ng Diyos. Ganito pinamumunuan ng
Diyos ang lahat ng bagay.